guys! So, welcome sa aking YouTube channel. So, paano nga ba ako nakasundo? Paano ako nakasundo ng aking mga alaga dito sa Hong Kong? So, alam naman natin guys na lahat dito ang problema talaga yung mga alaga kasi nga mga salbahay talaga yung mga ugali, diba? Yung mga maldita talaga yung mga alaga nating bata dito guys sa Hong Kong. So, paano ko ba nakasundo yung dalawang alaga ko? So, unang-una, ang ginagawa ko lang guys is lahat ng gusto nila sinusunod ko. Hindi ako mahigpit sa kanila. Basta sinusunod ko sila. Syempre, parang ano na din sila kahit bata pa sila, parang amo na din natin sila, diba? So, hindi ko talaga inaano kung anong gusto nila, pinapabayaan ko lang. Pero minsan, pinapagalitan ako ni ma'am kasi nga, kailangan ko daw i-controlin sila. Hindi yung lahat ng gusto nila, pinapabayaan ko lang. Pero yun lang kasi guys, yung paraan para magustuhan ka ng bata sa una. Siyempre sa una, di ba? Tapos, pag nakasundo mo na sila or nakuha mo na yung loob nila, pwede mo na silang kontrolin. Yun yung ginawa ko talaga. Sa unang mga buwan, hindi pinapabayaan ko lang talaga sila kung anong gusto nila. Mabait ako lahat. Wala akong sinasaway sa kanila or pinapagalitan sila. Hindi ko yung ginagawa guys. Kasi, syempre, pag bago pa lang tayo, hindi natin makukuha yung loob ng isang bata. Pag pinapagalitan natin sila or kinokontrol natin sila, pinagbabawalan natin sila na alam nating bawal. Pero alam mo yun, alam ko pag bawal, pag halimbawa, hindi na tama yung ginagawa niya, syempre sinasabihan ko, kinokontrol ko, di ba? Pero hindi sa point na kailangan mong galitin talaga yung bata. Kasi ang bata, isang beses mong sasabihan, hindi yan makikinig eh. So wag mo nang pilitin pag ayaw makinig. Hintayin mo na yung parents niya or yung mom mo or yung lola, lolo or tita yung makakita ng ginagawa niya para pagsabihan siya at pagbawalan siya, hindi yung ikaw mismo yung magkocontrol sa bata hanggang sa magalit na yung bata sa iyo kasi ganun yung mga bata dito guys. So ang nangyayari kasi dito sa kasama ko no kasi nga lagi niyang kinukontra, lagi niyang natawag doon yung alaga niya kasi, di ba na-terminate yung kasama ko? Yung alaga niya kasi, lagi niya yun pinapagalitan. Kasi syempre, alam naman natin mali sila, di ba? Pero syempre, bata kasi yan eh. At saka, kung anong gusto nila, talagang ganun. Sasabihan mo sila, pero wag mo silang pagalitan na parang ikaw na yung nanay talaga or ikaw na yung nagpalaki sa kanila kasi hindi tayo yung nagpalaki sa kanila, lalong-lalo na kung ilang taon na sila nung dumating ka, malalaki na sila, so hindi mo na talaga makontrol yung ugali nila guys. So ganun ang nangyari sa kasama ko, nagalit sa kanya yung alaga niyang 8 years old, hindi sila magkasundo kasi nga kinokontrol niya, pinapagalitan niya, tapos sinasabihan pa niya, hindi kita anak, sinasabihan niya yung ganyan, di ba? Syempre, para sa bata, iba na yung magagalit talaga yung bata, di ba? So ako, kahit grabing tigas ng ulo ng lalo yung panganay kasi maldita talaga yan eh. Maldita talaga, may pagkamaldita talaga. Minsan sinungaling pa yan. Oo, totoo. Pero ako, as in ang haba ng pasensya ko. Alam mo yung sa isip mo, napikon ka na. Yung parang sa isip mo, sarap talaga nitong parang alam mo yung iniisip mo kung ano-ano ng masasama din na iniisip mo sa bata, di ba? Ay, ang sarap talagang, parang ang sarap sa bunuta. Parang ganun. Pero syempre dapat kontrolin mo guys yung ugali mo dito. At mahaba talaga dapat yung pasensya natin. Kaya nakasundo ko yung dalawang alaga ko na yan ngayon kasi ganun ako sa kanila. Sinasabi nila sa akin nung mga 2 months na ako or 1 month pa lang ako sa kanila. Sabi nila, Auntie Annalyn, I like you because you are so good to us. Yun yung sabi sa akin. Sabi niya sobrang bait ko daw sa kanila kaya gusto daw nila ako. Kasi as in hindi ko talaga sila pinapagalitan. Kung anong gusto nila, okay. Kung ganyan. Pero ngayon, na 5 months na ako. So ngayon na 5 months na ako dito, no, ay pinapagalitan ko na sila guys. Oo. Lalo na yung alaga kong 4 years old. Lagi ko yung pinapagalitan at nakikinig naman siya sa akin. Alam niyang pag mali, pag sinasabi ko, how many times I told you? Nagagalit na ako sa kanya.
At nakikinig naman siya, guys. Yun yung nakakatuwa sa alaga ko kasi tapos alam niyang paggalit na ako. Alam niyang paggalit na ako eh. Kasi hindi yun nakikinig sa isang sabi lang eh. Siyempre, pag napikon ka na talaga, sinasabi ko, I'm so angry with you na. I'm so angry na. Tapos sabihin yan, alam mo yung gagawin yan, yayakap yan sa akin, alam niya pag may kasalanan siya, yayakap yan sa akin, tapos sorry. Sabihin, sorry, Auntie Annalyn, sorry, ganyan yan siya. Tapos iniisnab ko yan siya. Ganyan ko siya. Ay, naku, as in, nagkasundo kami ng alaga ko. Ayun, tapos sa panganay naman, magkamaldita talaga. Inis na inis talaga ako nung nakaraan. Kasi alam mo yun, wala dito yung mami nila. Nagpunta sa China. Sa China na unang magbakasyon yung mami nila. Eh di kailangan pa, may ice skating pa yung dalawang alaga ko, no? Kailangan namin pumunta doon sa ice skating. Tapos, syempre, hindi naman ako nasama doon palagi sa kanya. Kasi yung mami niya nasama. Hindi nung time na yon kami lang. Si sir, tapos ako lang. Tapos, ikisusuotan ko siya ng ice skating ng sapatos niya. Tapos, nagmaldita sa akin kasi sinundo ko siya sa school. Ayaw niyang, kasi ini-expect niya na doon siya sasama sa best friend niya, sa sasakyan ng best friend niya. Yun talaga ang nasa isip niya. Eh, nagbago yung isip ng nanay, pinasundo sa akin, tapos, dyan din si sir, doon siya magbibihis sa sasakyan. Hindi naman niya in-expect na ganun nga mangyayari. Kasi ang alam talaga ng bata is, doon siya sa best friend niya, sa sasakyan ng best friend niya, at saka sasakay doon. Hindi niya alam na kasama kami. Ayun, parang nainis siya nung sinundo siya. Sabi ganun sa akin, why are you here? Sabi ganun. Nagmagita talaga, hindi nga ako sinasamahan. Tapos una-una siya, takbo-takbo siya. Nakita siya ni sir na natakbo sa daan. Kasi nga, iniwan ako. Kaya alangan na yung masama pa yung pakiramdam ko. Tapos inuubo-ubo ko. Tapos takbo siya ng takbo. Nauna siya dun sa sasakyan. Ako, layo ko pa. Sabi, bahala ka dyan. Ganun. Inis talaga ako. Gutom na din ako noon. Wala pa akong tanghalian talaga. Tapos nung susuotan ko na siya ng sapatos, siyempre yung sapatos ng pang ice skating, di ba? Kakaiba, kailangan higpitan mo talaga. Tapos sabi ko, di nung inano ko na, nilabas ko na, tapos hindi ko pa tinanggal yung may rubber yan sa sa ice skating, yung sa matalim niya, sa ilalim, yung parang bakal, may rubber yan eh. Hindi ko pa tinanggal, tapos sinuot ko na sa kanya. Tapos sabi ba naman, what are you doing? Sabi niya, that's your job and you don't know? Sabi ko, napikon talaga ako, as in, kung gano'n. Sinagot-sagot ko nga siya. Sabi ko gano'n, this is my first time here, Sabi ko gano'n, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko gano'n, you're so naughty, Sabi ko, I don't know how to do this. Sabi ko, this is the first time I come here. Sabi ko gano'n, with you. Nainis ako. Tapos nung huli na, alam mo, bad mood pa din siya. Hindi nga ako pinapansin dun sa ice skating, pinapabayaan ko nga siya. Tapos nung nandun na siya sa loob, nagdapa-dapa siya doon. Sa isip-isip ko, buti nga. Inis ako. Sabi yan, buti nga sa'yo. Nagdapa-dapa siya doon sa pag-ice skating niya. Buti nga sa'yo, pilayan ka sana. Minsan, ang sarap talagang, may pagkamaldita kasi ang sarap talaga. Tapos, inis ako. Sabi ko, buti nga sa'yo, yung dapa-dapa kayo sa loob. Papabayaan ko siya. Tapos nung kumain na kami sa restaurant, sinama nila ako, kain kami doon sa restaurant. Siguro busog na siya. Tapos, maya-maya punta siya sa akin, yakap-yakap siya sa akin. Yakap-yakap siya, Auntie Annalyn. Ganyan na siya sa akin. Ay, nawawala yung galit ko. Alam mo yun, alam mo naman kasi ako, pag once na sa akin, alam mong nagsusorry na, or alam mong nawawala agad yung galit ko. Ganun akong klaseng tao. As in, isang yakap lang, dyan, nawawala na yung galit ko. Ganun ako. Kaya yun, bati na naman kami. Ganun kami, sobrang close na naman kami. Pero as in, inaaway ko din yun. Inaaway ko, talagang pinapagalitan ko yun. So, ayun lang. Ngayon, wala na akong problema sa dalawa na yan. Lagi kami nagbibiruan. Minsan, pag nag-aaway, away. So, hindi ko pinapansin. Talagang hindi ko pinapansin. Bahala ka dyan. Sige kung ganun. Tapos, ang tagal-tagal pa niyan maligo. Tagal-tagal gisingin. Yung panganay talaga napakapasaway. Napakapasaway yan. Talagang, kailangan yung magiging yaya niya. Sobrang haba ng pasensya. Kasi pag hindi, grabe talaga. Konsumisyon ka talaga. Stress ka talaga sa kanya. Kaya yun, ginagawa ko niyan, di ba? Ang tagal-tagal yan maligo, tapos labing dami pa yung gagawin. Kahit mag-toothbrush lang yan, ang tagal-tagal pa yan mag-toothbrush.
Ang dami pa niyang kagawin. Ang dami pa niyang kagawin na kaiinisan mo talaga. Alam mo yung mag-drawing-drawing ko sa salamin o ano-anong pang gagawin niya, ganyan. Imbes na mag-toothbrush na. O kaya mag-shower. Ay, ang daming laro pa yan dun sa loob. Imbes na basain niya na yung ulo niya, tsaka mag-shampoo na siya. Dami pa niyang gagawin yan. Pag ikaw, hindi mahaba yung pasensya mo, nainis ka na. Oo, as in, tutulo na talaga yung dugo mo. Ako, ang ginagawa ko, naku, pabayaan ko nga siya dyan, labas nga ako sa CR. Tapos, sabihin niyan, tatawagin ako niyan kasi hindi mo siya pwedeng iwan. Hindi mo siya pwedeng iwan dun sa loob kasi baka daw madapa. Yung laki-laki na 8 years old. Hindi mo daw siya pwedeng iwanan doon ng matagal. Hindi mo siya pwedeng iwanan na hindi mo tinitingnan. Baka daw nadapa dun sa loob. Ano nangyari? Okay. Kaya minsan, high blood ka talaga. Pag hindi ka marunong dito talaga, mentally stress ka talaga pag hindi ka marunong magdala ng mo dito sa Hong Kong, guys. Yung sa amo mo, hindi ka marunong. At saka sa sarili mo, kung ano ka, yung, alam mo yun, yung klaseng tao na mainisin ka, hindi ka pasensyosa. Ay, naku, mababaliw ka talaga dito at nasi-stress ka talaga. Kaya dapat, ang payo ko sa mga pupunta dito, sa may mga balak magpunta dito sa Hong Kong, magbaon kayo ng madaming pasensya talaga, guys. Kasi, swertihan ka lang kung papunta ka sa among mabait. Sa akin na, mabait na yung amo ko na yan. Mabait na yan, pero may time pa rin at saka may pa rin na ugali sila na kakaiba talaga. Mapagmataas sila, matapobre sila, mahilig sila mang-insulto sa atin. Ganon sila dito. Kaya ako, sinabing nangangailangan na ako ng kasama, wala akong in-offer, wala akong kahit okay sana pag kapatid ko, di ba? Pwede kong sana yung kapatid ko or mga kamag-anak ko, pero ayoko kasi alam mo yun, ayokong ako yung dahilan, baka di ba? Hindi natin alam kasi yung bawat isang yung katangian ng tao. Kaya ayoko talagang mag-offer ng kakilala ko or kasi mas mahirap na. Kasi ako, grabe yung pasensya ko, guys, bago ako nagustuhan ng aking mga amo. So, baka hindi sila sanay ng ganon na iniinsulto, minamaliit, di ba? Hindi ka marunong mag-English, di ba? Grabe yung insulto sa akin, guys, nung bago pa lang ako. Siyempre, pag hindi mo mag-gets ng isang beses yung English nila or yung utos nila, nagkamali ka, insultuhin ka na agad. Ganun dito, guys. Kaya ayoko talaga, hindi ako ng mga kamag-anak ko or i-offer. Kasi ayokong maranasan nila yung ganun. Ayan lang, guys. Kaya maraming salamat sa palaging panonood sa aking YouTube channel. Sana wag kayong magsawa. God bless sa ating lahat.